Good morning guys, panibagong araw tayo. Meron tayong bagong vlog ngayon guys, isang parte ng Tablas. Nakikita nyo ba yun guys, yung monumento na yan? Kung karating na kayo sa lugar na to, bago nyo marating ang bayan nila, makikita nyo yung ganong structure. Malapit yun sa kanilang pier. Ngayon guys, ating puntahan ay ang bayan ng Santa Fe. Hindi wala tayong plano sana pumunta rito, kaso sumabay ako sa pagdadrive ng aking tatay. Maghahatid sila ng Walis Tambo sa pier ng Santa Fe, kasi yung Walis Tambo na yan guys ay papunta ng Katiklan. So minsan napaihi tayo pagising natin alas 3, may kumakalos ko sa labas. What? May umandar na multicab at yun pala ay nalaman ko na magdadala pala ang aking tatay at ang dalawa kong kapatid ng Walis Tambo. So walang kaplano-plano, tayo ay sumama. So halos hindi pa nga tayo nakapagkape kasi nagmamadali at kailangan makarating kami ng Santa Fe bago mag alas 6. Isasakay namin yan sa bangka na may biyaheng o may rutang Santa Fe to Katiklan. Okay guys, samahan nyo ako. Alas 3:30 ang alis namin. Tatansyahin namin sa mga kulang-kulang 2 oras daw na biyahe, sabi ng tatay ko, kasi first time ko na sumama. Pero sila madalas na sila pumupunta, naghahatid ng Walis Tambo gamit yung multicab ng tatay ko. Ayan, so guys, samahan nyo ako. Tingnan natin. Hindi natin may papangako na tayo makakakuha ng magagandang pictures, lalo na sa mga beach ng Santa Fe. Alam ng mga Romblomano na ang Santa Fe ay isa sa pinakamagandang bayan kung pag-uusapan ay ang mga beach, mga white sand. So dito guys, hindi natin maipapangako. Sasama lang tayo at tingnan natin din, malaman din natin kung yung mga biyahe ng bangka na papuntang Katiklan. Okay? Sige guys, panoorin nyo ang aming mga video. Pero guys, ay tiyahan namin na babalikan namin ito gamit ang babalikan ko ito gamit ang motor para okay guys, after 30 minutes, halos kalahating oras na paglalakbay ay nakarating namin yung bayan ng Santa Maria. So madilim-dilim pa rin naman. Alas wala pa kami nasasalubong ng mga tao naglalakad o mga sasakyan. Ayan, tuloy-tuloy lang kami. Ayan guys, dito na kami sa pier ng Santa Fe. Dumating kami mga pasado alas 5. So wala pang 5:30. Pagdating namin guys, hindi namin inaakala na meron palang paalis na bangka na. As early as 5:30 pala guys, nalaman namin na meron na palang bangka na papuntang Katiklan. So kinausap namin yung mga taga pier doon at nasabi nila na regular trip na daw yun, yun yung pinakamaagang umaalis ng Tablas o particularly sa Santa Fe. And then sinabi rin sa amin na halos 1 oras lang daw na biyahe yan papuntang Katiklan, dahil sabi nila pinakamabilis na bangka daw itong aming nakita. Pero hindi kami dyan magsasakay ng mga walis, kasi paalis na yan, hindi namin talaga maaabutan. Ang sunod na biyahe ang aming after 1 hour ang aming sasakyan ng Walis Tambo. So yan guys, yung paalis na 5:30, sinasabi nila 1 hour and a half lang daw nandun ka na sa Katiklan. So kung 5:30 ka umalis dyan sa Santa Fe, ay malamang daw ay alas 6:30 o alas 7 nasa Katiklan ka na. So magandang balita guys, kung nagmamadali ka, kung pupunta ka ng Iloilo, kung saan mang probinsya ng Panay Island, ay maaga kang makakarating. So aagahan nyo lang ang punta dito guys sa Santa Fe. Kung galing ka ng San Agustin, umalis ka ng alas 3 o kaya ay 3:30 sa inyong bahay gamit ang motor, maaabutan nyo guys itong biyahe na to. So yun ang good news na ating nalaman, kasi comparatively speaking nung mga nakaraan, alas 7 ang alis dyan guys. So ito, good news ito sa mga biyahero, lalo na papuntang Katiklan, yung mga backpackers na nagsaside trip ng Tablas. Kung may motor, maaga nyo po itong masasakyan, maaabot, kasi maganda naman magbiyahe ng Tablas Island kung madaling araw. Napaka-safe guys, huwag kayong matakot magbiyahe ng madaling araw. Basta complete gear lang kayo, maayos lang yung sasakyan. At kung pupunta kayo ng Santa Fe at tatawid ng Katiklan, ito guys, 5:30. So dapat alas 5 nandiyan na kayo sa pier na yan para at least advance. Okay?
Okay guys, yan na ino-offload na ng mga kapatid ko. Kambal ang kapatid ko, kambal. At sila yung alalay ng aking tatay. So, binababa na nila mula sa multicab at tatambay lang muna yan dyan kasi mamaya naman yan ay ililipat ng mga crew ng bangka na pagsasakyan. So, iiwan lang namin yan dyan sa pinaka harapan ng rampahan ng mga bangka, and then yung crew na ang bahalang maglalagay. So binabayaran lang namin yan ng singil ayon sa singil nila. Then pagkatapos yan ay uuwi na rin kami din. Tatawagan na lang din namin yung mga sumasalo doon sa Katiklan. So yun guys, ang trabaho talaga namin ng mga magwawalis. Okay guys, natapos na rin namin ng offloading yung mga walis tambo. Pabalik na kami ng San Agustin. Ayan, medyo pumuputok na yung araw. Nakikita natin yung horizon. Maganda pakinggan. Patingnan ang bukang liwayway. Pero naisipan naming bumili muna ng tinapay. At saka yung isa kong kapatid ay nag-request din na ikot muna sa bayan dahil hindi pa raw niya nakikita yung town proper ng Santa Fe. So ayan, nakikita namin yung front beach kasi itong bayan ng Santa Fe is isang coastal town, isang maliit na bayan, pero dito guys makikita ang, kung ako ang sabihin ang daming mga white and fine beaches dito sa mga barangay nila. So isa ito sa mga dinadayo ng mga locals. So kung ikaw ay backpacker o kaya turista at napunta ka ng Romblon, huwag mong kaligtaan na pasyalan itong bayan ng Santa Fe. Tahimik pero merong magagandang mga tanawin, lalo ang kanilang beach. At ito guys ay ang jump off na bayan papuntang Boracay via Katiklan. So dito ay halos 1 hour lang ang biyahe. Hindi gaya noon nung ako yung nagbabiyahe din ng Walis Tambo. Kasi dati rin akong magwawalis tambo nung ako ay bagong graduate sa college. So dito rough road noon. So ngayon guys, ayon doon sa latest development at mga nakakausap natin, na sabi nila ay 1 hour lang ang biyahe ng Santa Fe to Boracay. So yan, nag-iikot na kami dito sa bayan. Nahanap namin yung bakery. Ang pangalan ng bakery ay Bilog. Meron siyang branch sa San Agustin. Iwan ko lang sa ibang bayan kung meron. So dito, tinuro ko sa tatay ko kasi hindi rin niya alam. Tamang-tamang sabi niya, kailangan bili tayo ng tinapay pampasalubong sa kanyang mga apo. Yung mga anak ko yun. Ayan guys, so malapit na kami. Ito po ang bayan ng Santa Fe. Simple lang. Pero maaga magbukas itong bakery ng Bilog. Masarap po ang tinapay nila. In fairness, wala po tayong hininging kabayaran sa pagbanggit ng bakery niya, pero bilang support natin sa mga local business, so mini-mention natin guys, masarap ang tinapay ng Bilog Bakery. So ayan, kung pag-uwi kayo ng Santa Fe at kayo nagutom o gusto niyo ng mabilisang snack o pantawid gutom, ay dito kayo pumunta. Hanapin nyo lang yung Bilog Bakery. Ayan, shoutout pala sa kanilang may-ari. Yun ang kanilang tinapay. Maagang maaga pa. Actually guys, meron silang delivery van na nasalubong namin kanina along the way, papuntang San Agustin, para magdala ng freshly baked na tinapay. Ayan, sabi ng tatay ko, hirapan siya pumili. Sabi ko, ikaw na pumili dahil pare-pareho naman yung tinapay. Ayan, tsaka yung tatay ko naman ay dati naman talagang tagala ako ng tinapayan. Diyan niya kami binuhay. Kaso nga lang, nung time niya, nung siya naglalako ng tinapay, ang gamit niya ay bisikleta. At siguro, tumatakbo siya ng mga 50 to 60 kilometers balikan, araw-araw, para lang kami buhayin niya dahil kami lamang ay hamak na mahirap. Ayan. So guys, ito na yung Santa Fe. Kasi hindi lang tayo makapag-ikot-ikot ng maglakad-lakad dahil nagmamadali din kami pabalik. So guys, umalis na kami, pabalik na kami. Dumaan kami dito sa kanilang malapit sa Freedom Park. Ayan. Yan ang kanilang Freedom. Hinahanap namin yung way palabas. Okay, so yan nakita namin.
Yan ang kanilang Freedom Park. O, Children's Park siguro tawag nila dito. Ayan. Simple lang. Pag umaga, wala ka pa masyadong makitang tao. Dahil nga. Pero karamihan yata dito guys, ang sabi ay nagtatrabaho sa Panay Island ang mga tao dito. Sa Boracay. Kaya, hindi masyadong matao. Isa din kasi ito sa mga bayan na nasa dulo ng isla. Parang dulo siya ng tablas. Ayan guys, dito kami naligaw. Akala namin ay open road yan. Yun pala ay dead end. So, atras daw. Hahanapin namin yung coastal road ng bayan. Yung pinaka dating inaanuhan ng mga bangka. Yan. Nahanap namin yung uwi palabas. Kahit ako na guide ay naligaw din. So umaga pa guys yan. Around mga 5:45 nung oras na yan. So guys, ang Santa Fe is isa din sa pinakatahimik na bayan. Ayan. Meron itong malaking barangay na tinatawag na Ginbirayan. Na pag pumunta ka sa loob ng Ginbirayan, ang tawag nila doon ay Banwa kasi parang maliit na bayan yung Ginbirayan. Pero hindi natin madadaanan yun sa kabila yun guys na way. Ayan, dito na kami sa harap ng dagat. Ito yung pinaka commercial area nila. Ayan, bumubukas yan. Maraming tao dyan pagka yung oras na ng pasukan. Ayan. Kailangan din namin maghabol, pero sabi ko sa tatay ko slow down lang kasi kukuha ko pa ng video yung bayan ng Santa Fe. Okay guys, approaching na uli kami ng pier. Pabalik na kami. At siguro dito muna tayo magtatapos kasi medyo mahaba-haba na yung ating video. Ang ibang mga features ng aming dadaanan along the way, bayan ng barangay ng Luok, bayan ng Alcantara at bayan ng Santa Maria ay sa ibang post natin mai-feature. Okay, sa ibang araw naman. Kasi may magaganda ring tanawin tayong madadaanan pabalik ng San Agustin. Okay, sana guys asiyahan kayo sa ating maikling gala dito sa bayan ng Santa Fe. Keep safe.